Yun, lilinisan na natin ang gagawin natin na barbecue isaw. So pero bago natin linisin didefrost muna natin. Kasi yung iba is frozen. So defrost muna natin sa mainit na tubig. Mainit na para madali. So ayan siya, nakapack. So bubuhusan natin ng mainit na tubig. Tapos ito, wala na to, tatapon na natin ito. So ito kung gusto nyo recycle, pwede. Sayang naman, container rin to. So gamit nyo rin to kung saan nyo gusto. So bumili tayo ng tatlong ganito. Yan. Frozen muna natin, siguro mga about 5 or 10 minutes. Defrost. Defrost pala. Defrost natin. Nililisan na nila to, pero di ako nakakasiguro. Kailangan pa rin natin na linisan ng mano-mano. At babalik na rin natin siya, mga kayong leads natin dyan. So lagi kong nakakalimutan kung anong oras na. So glit lang. Time check pala muna tayo. Time check 9:56 na ng umaga dito, Biyernes ng umaga. So dyan sa Pinas is yung mag-alas 10 na ng gabi ng Biyernes. Habang nintay natin ma-defrost, so ready lang muna natin yung kalan na magpapakuluan. Dito tayo sa labas. Ganda ang oras sa labas. Tensya na guys kung maingay kasi may gumagawa ata dito sa baba ata sila. Cut grass. So ito yung kala natin. Portable gas stove natin. Ready na siya. So kukuha na lang tayo ng kaldero na hindi masyadong kalakihan. Maingay lang, maingay. Alikabok pa. Pasok muna tayo, mga alikabok. Yung ginagawa nila, papasok to dito. And guys, nakaisa na tayo na binaliktad. Baliktarin muna natin. Baliktarin muna natin lahat. So guys, ganito lang. Pukain nyo yung may malaking part, and then lagyan natin ng tubig. And guys, lagyan natin ng mainit na tubig. Yung kaya nyo na yung init ng tubig dyan. Yung dalawang daliri, ganun nyo, ilalim. Yung mga yan dyan, para maging ganyan, and then ito ay tataas nyo, and then lagyan ng tubig. So guys, may tubig dyan, dire-diretso yan sa loob, sa pababa, para mabaliktad siya. Yan. Yung reason pala kaya binabaliktad natin guys, kasi kailangan din natin malinisan sa loob. Kasi may mga naiwan dyan, gaya nito, mayroong mga naiwan, konti. Yung iba marami. Yan ang reason kaya binabaliktad natin. Mamaya, pag nalinisan na natin, pabalik natin sa dati. Tapos, kung malinisan lahat, gagamusin natin sa asin para lumabas yung amoy. So, the meantime, baliktarin muna natin lahat guys.
yung matrabaho lang. Made to order lang po ito guys. Yung mga gusto dyan around GTA area. Location ko po dito sa North York, Don Mills area po ako, malapit sa Lawrence East. Yung mga kakilala natin dyan, kaibigan na gustong mag-order, mura lang po sa akin, $2 per stick. $2 lang po. $2 lang po. Per stick, $2 lang. Meron naman nakukuhang dilensya kahit pa paano. Ay paunti-unti. So, yung mga gustong mag-order dyan, lalo na kapag may weekend o long weekend. Kahit winter guys, kahit winter. Pwede kayong mag-order sa akin. Hanggang gusto nyo. Pwede naman tayo mag-ihaw sa loob ng bahay. Yung portable na ihawan meron. Pwede rin sa inyong oven. Pwede nyo silang lutuin. Kahit winter, pwedeng mag-ihaw sa labas. Para nung ngayon summer. Ang guys, tuloy lang tayo muna. So, binabaliktad natin. Pabalik ka rin pala. Binabaliktad. Filterin natin lahat para malinisan yung sa loob nito. Talagang matrabaho. After nito, malinisan, Tamusin natin sa asin. Pakukuluan na natin siya. Siguro mga about 30 minutes. Pag nilagay na natin sa kaldero o kaserola, huwag natin masyadong maraming tubig o yung maapaw. Tingin yung sakto lang. Tama lang. Pero guys, lalagay pa rin tayo ng asin para mas lalong lumabas yung amoy niya. Kasi may amoy talaga. Para lumabas yung amoy ng isaw na to. Kasi ito yung large intestine ng baboy. Baboy sa akin yung pork. Yung large intestine niya. Hanap rin ako nung maliit na isaw, yung karugtong nito, yung small intestine. Kaya lang wala silang tinitinda doon. Lalo na yung isaw ng manok, hindi nila tinitinda. So pag nabaliktad na, so iisa-isahin natin lahat sila. Kung may nating nakadikit pang dumi. Yan. Ito lang ang matagal-tagal na proseso sa sorry natanggal sa ating tripod, dumulas. Sinsya na guys, so dumulas tripod. Mahina na kapit tong tripod natin.
Ayan, baliktad na natin lahat. So, isa-isayin natin, titignan kung may mga nakadikit pa, yung mga pagkain, mga dumi, para malinisan. Pag wala na, so wala na, malinis na. Malinis na siya. Matabaho lang talaga yung pag ang babaliktarin mo. Isa-isayin mo siya. Sana hindi tayo ma-restrict o pagbawalan ni YouTube. So, isayin natin siya guys para mas magandang tignan o may mga dumi. So far so good naman, malinis siya. So ayan, meron ng konti. Halos lahat naman nata malinis. So far so good. Extra income lang to guys. Sa hirap ng buhay dito, maganda yung lugar, maganda yung bansang Canada, pero para sa amin mga Pinoy, doble, triple kayod. Ganda nga kasi rich, sinasabing rich country. Rich kasi dahil sa tax lahat. Trabaho ko man hindi, magta-tax ka. Ayun. So guys, babalik na natin sa dati. So ganun pa rin yung paano balik na rin. So yan, yung daliri, and then lagyan natin ng tubig. Kahit yung tubig natin ay hindi naman masyadong mainit kasi na-defrost naman siya. Hindi naman siya totally frozen. Madali na lang, pagbabalik madali na lang kasi hindi na siya hindi na nga siya frozen. Ayun. Yung mga gustong mag-try, make sure na yung lababo nyo hindi hindi siya mabarado. Kaya dapat sa una is mainit na tubig. Sa experience ko dito, pag naglilinis ko dito, lalo na pag winter, daling mabara dahil sa mga sebo at yung taba nito. Dati kinikis-kis ko pa to, kaya lang lalong uminipis. So August 1st, bill time na naman. Puro na naman babayaran ng bills. Walang ligtas dito. Ubus na naman agad yung sahod natin. Slow down pa naman. Hindi naman tayo mabigyan ng magandang oras sa trabaho kasi nabase rin yan dun sa mga gagawin.
Kailangan natin ng minap ng extra income gaya nito. Tagal talaga ang ganito proseso, dito lang ako natatagalan. Tuloy lang kahit wala masyadong views, walang susuko, tuloy lang tayo sa laban ng buhay. Walang masyadong views. Sana dumating ang panahon na ma-monetize tayo ng YouTube. Siya na kung medyo natatagalan kasi yun talaga kulang talaga ang tagal-tagal na proseso paggawa nito. Pag-isaw yung barbecue na laman, madali lang yun kasi wala ka naman masyadong linisan dun. Babalik ka rin. Nito yung mga iba is yung gumagawa sila tao, gumagamit sila ng stick para mabaliktad nila. So siyempre kanya-kanyang discard rin naman yan kung paano pag di nila alam ng ganitong diskarte. Gastos nga lang to guys sa tubig. Tutunan ko to guys dun sa Coffee House sa amin, yung mga butcher dun. Kasi mga kaibigan ko butcher, ang kababata ko, pinsan ko, uncle ko, mula sa aking lolo, kapatid ko naging butcher ngayon meat vendor. Naging parte rin ako ng slaughter house. Hindi naman ako butcher siyempre nandun tayo kasi laging arkila yung tricycle natin para pumikap ng mga nabiling pig o baboy. So yun guys, tapos na. Bali ang susunod natin is gagamusin natin sa asin. So yan guys, tapos na para lumabas yung amoy. Para lumabas yung amoy, so may mga table salt lang guys. Wala naman na talagay kong ilang tablespoon, basta yung tansyahan na lang muna.
asin. Asin lang guys, asin. So magiging itsura niya mamaya is magiging malapot. So yun lang guys, oh. Pinsya na, yung tripod natin is sira na. So pakita ko lang saglit guys kung paano. Ayan siya guys. Saglit lang, baka ma-restrict tayo o magbawalan tayo ni YouTube. Ganyan guys, magiging malapot yung itsura niya. So yan, ganyan. After nito, ugasan uli natin. And then lalagay na natin sa kaldero o yung kaserola lang na katamtaman. Kasi hindi naman ito masyadong marami. Malabas yung amoy niya guys. Kayong bits natin dyan. So ganyan ang itsura niya mga kayong big. Yan o. Ito lumabas na yung lapot. Yan. Ugasan natin yan. So gamitin natin kaldero. Mga kayong bits. Transfer natin dito mamaya. So syempre, ugasan pa rin natin kasi alikabok yung dito sa labas yung grass cut. Bukas yung ito sa may balcony. Hugasan natin. Ang pa rin isa-isa. Pwede rin kahit hindi na, lagay dito sa strainer. Yun, para madalian, bawas oras, minus oras. Tagal-tagal pa yung pagpapakulo nito eh. Para lumambot. Pag napakuluan na natin yan guys, so hintayin mo natin lumamig. Siguro mga 30 to 1 hour. So ayan nga guys. Lagyan natin ang tubig. Yung mainit na tubig na para mas madali. Kung meron kayo. So ayan. So lalagyan uli natin yan ng asin. Tansyahan na lang, wala naman record na ilang measurement niya. Tansyahan lang, nasa inyo na yan. Pero huwag yung masyadong marami kasi sobrang alat na talaga nun. Purpose lang nito is alis lang yung amoy. So orasan natin siya. So time check natin, anong oras na ba? Is 10 something, 10:21. So ilalagay na natin sa ating kasan rin natin itong takip kasi masyadong malikabok. $2 lang per steak sa mga gustong mag-order dyan. So
let's go guys. Punta tayo doon sa labas. Doon natin doon tayo magpapakulo. Hindi ko nga pala mahawakan yung camera kasi mabigat-bigat rin to ng dahil sa tubig. So, dadalhin ko muna to. And standby lang muna kayo dyan, mga kayong beats natin. Ayun. So, labas. Lagay natin sa baba kasi may hangin. Ayan na siya guys. Hintayin natin kung lumambot. Siguro mga about 30 minutes. O kung gusto nyo malambot ng malambot, isang oras. Tagal talaga ang paggawa nito. Ayan guys, babalik tayo mamaya kapag malambot na siya at haanguin na natin. So see you na lang mamaya mga kayong bid. Mamaya rin pala yung paggagayat, pagtitimpla. So doon na lang natin abangan guys. See you mamaya.